Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2771 hanggang 2800. Matapos malaman ang buong kwento, hindi alam ni Severin kung dapat ba siyang tumawa o umiyak tungkol dito. Pagdating niya sa labas ng lungsod, hindi niya maintindihan at ng kanyang mga asawa kung bakit wala silang nakitang mga devil cultivator na nakapalibot sa lungsod gaya ng sinabi sa kanila. Lumabas na tinakat na niya ang mga miyembro ng Wicked Tribe sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang Supreme Paragon. Habang ginagawa ito, tinanggap ni Severin ang kilos ng kabutihang loob ni Allen. Inilagay niya ang kanyang katawan sa isang matinding sitwasyon nang patayin niya sina Tomos at Sachin, at ngayon ay nagtamo siya ng malubhang pinsala. Ang pamamahala ng swordsmanship ay pumatay kay Tomos at nadurog ang kanyang katawan. Kaya, hindi nakuha ni Severin ang special ring ni Tomos. Kalaunan, nagpakamatay si Sachin sa pamamagitan ng pagsabog ng kanyang katawan bago siya namatay. Lumikha ito ng isang black hole at muntik ng tanggayan si Severin. Dahil doon, hindi rin nakuha ni Severin ang special ring ni Sachin. Ngayon, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay upang hawakan ang special ring. Gamit ang kanyang banal na sentido, sinuri niya at nakitang puno ito ng kayamanan. 8th Grade Trinity Flower. Hindi naman masama. Sunflower Sand Gold, kabilang ito sa mga elemento ng tubig at ginagamit sa paggawa ng mga elite quality spiritual treasure. Ang Nine Netherland Fire, isang elemento ng apoy. Tuwang-tuwa si Severin at inilabas ang lahat para ilagay ang mga ito sa kanyang panloob na mundo. Nagkataon na ang kanyang panloob na mundo ay sumasailalim sa pagbabagong anyo at lubhang nangangailangan ng lahat ng uri ng kayamanan upang mapahusay ang mga panuntunan ng langit at lupa at gawing malapit ang panloob na mundo sa totoong mundo hanggat maaari. Kung hindi, walang nakakaalam kung gaano katagal bago mapahusay ni Severin ang mga panuntunan ng langit at lupa pagkatapos ng bawat labanan. Sa sandaling pumasok ang mga kayamanang iyon sa panloob na mundo, dinurog sila ng mana at naging maraming guhit ng mga espiritual na liwanag at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, baliw na hinigop at pinino ng panloob na mundo ang mga banayad na panuntunan na nakapaloob dito. Sa ilang sandali, lumawak ang lawak ng panloob na mundo ng mahigit 1,000 yarda. Mas mataas ang langit ng panloob na mundo. Mas lumapot ang lupa. Ang maputik na hangin ay naging enerhiya, na nagbunga ng bagong paglikha. Sa huli, isang espiritual na ulan ang bumagsak na naglalaman ng umaagos na sigla. Ang mga halaman at hayop ay binigyan ng katalinuhan mula sa ulan at nagsimulang magsanay sa pinakasimpleng kasanayan, na siyang paghinga. Ang energy core sa katawan ni Severin ay nahati sa 3 magkakaibang bahagi. Ang itaas na core ng enerhiya ay ginamit upang itago ang solar spirit. Ang gitnang core ng enerhiya ay may tungkuling lumikha ng enerhiya at dugo. Ang mas mababang core ng enerhiya ang lumikha ng mundo. Ang 3 core ng enerhiya ay nagpupuno sa isa't isa. Habang lumalawak ang inner world sa gitnang core ng enerhiya, naapektuhan din nito ang 2 pang core ng enerhiya. Ang solar spirit ay namulaklak ng banal na liwanag, at ang aura ni Severin ay naging mas malalim. Ang primal spirit sa gitnang core ng enerhiya ay mukhang maringal, at ang antas ng dugo at enerhiya ay mayaman. Mukhang nakasuot ito ng pulang baluti na may umaalon na aura. Kahit ang bagong likhang miniature universe ay nag-iimbak ng mas maraming mana para kay Severin dahil sa katatagan ng mga core ng enerhiya at ang tumataas na espiritual na langit at lupa mula sa mga core ng enerhiya. Nang matapos ni Severin ang pagtatasa ng mga pagbabago sa kanyang katawan, tumangala siya, at isang kislap ng nakakatakot na aura ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay nagmateryal sa kanyang katawan. Ang makapangyarihang mga panuntunan ng pag-espada at ang walang katapusang sigla ng mga batas ng paglikha ay naging hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Nagulat ang mga tao sa ginintoang tolda nang masaksihan nila ito. Sa isang iglap lamang, naramdaman nilang biglang lumakas ng husto ang aura ni Severin, lalo na ang mga banal na kadena ng mga utos na umiikot sa ibabaw ng ulo ni Severin. Natakot ang lahat. Ang aura na inilabas ng mga utos ay napakalakas na kahit si Allen, isang level 9 Supreme Paragon, ay nahirapan.
Bigla na lang bumalik sa dati ang katinoan ni Severin at napansin niyang may ilang taong may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, na parang nakatingin sa kanya na parang isang halimaw. Napagtanto niya ang kanyang nagawa at mabilis na hangina ang kanyang aura. Natatawang paliwanag niya. Hahaha. Nakalimutan kong kontrolin ang aura ko. Pinunasan ni Allen ang pawis sa noo niya at sinabing, sa wakas alam ko na kung gaano kakahanga-hanga. Hindi nakakapagtaka na kaya mong patayin ang mga Supreme Paragon. Kumaway si Severin at mabilis na ipinaalam sa kanila ang sitwasyon sa South Sky. Samantala, ipinaalam din niya sa kanila na kailangan niyang mag-ensayo ng mag-isa. Siyempre, hindi takutol si Allen at sasang-ayon sa kahilingan. Sa isang tuktok ng bundok sa Primordial Sacred Land, naglalaro ng chess si Hore kasama si Baldwin. Habang iniisip niya ang susunod niyang gagawin, nang inig ang pendant na jade sa kanyang baywang. Sa loob ng isang iglap, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nakatanggap siya ng impormasyon na umalis na si Malik sa North Sea. Mabilis na sumibol ang galit. Ang mas ikinagulat niya ay ang malaman mula sa ulat ni Malik na pinatay ni Severin sina Tomos at Sachin. Sa katunayan, hindi naniwala si Hore sa ulat, kaya nakipag-ugnayan siya sa clone na iniwan niya sa punong himpilan ng Wicked Tribe sa Las Bonercat. Mula roon, nakatuklas siya ng ilang nakakagulat na balita. Pumutok ang mga Soul Lantern ni Tomos at Sachin. Nagwala si Hora. Ang kalahating immortal na aura ay sumulpat sa kalangitan at inalis ang mga kulay ng langit at lupa sa loob ng maraming milya ang layo. Nakakapangilabot ito. Ang nakakatakot na aura na lumabas mula kay Hora ay some iris sa chessboard. Napunit ang kawalan, at maraming elemento ang lumipad palabas. Pakiramdam ng mga disipulo ng Primordial Sacred Land ay parang may hindi kilalang kapangyarihang bumagsak sa kanilang mga katawan, na sinasakal sila. Nagulat si Xavier, na nagsasanay sa Sacred Land. Mabilis niyang itinigil ang kanyang pagsasanay. Sa isang sulyap, hinanap niya ang pinagmulan ng problema at nakita si Hora. Nagkaroon siya ng masamang kutob nang makita niyang nababaliw si Hora, kaya pinunit niya ang kawalan at pumasok sa isang portal. Samantala, natigilan si Baldwin. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Hora, anong problema? Hindi niya maintindihan kung bakit nabaliw si Hora. Anong problema, tanong mo. Pinatay ni Severin sina Tomos at Sachin. Sila ang mga elder ko at level 9 Supreme Paragon. Nabigo ang pagsalakay sa North Sea. Walang magawa at galit na sabi ni Hora. Nagkataon namang narinig ito ni Xavier habang palabas na siya ng portal. Natigilan sila ni Baldwin sa balita. Sabay na bulalas ng dalawa. Paano iyon posible? 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang iulat ng Darkness Sacred Land na pinatay ni Severin si Mosen, isang level 8 Supreme Paragon, laban sa lahat ng posibilidad. Hindi makapaniwala sina Baldwin at Xavier na kaya ni Severin na patayin ang Supreme Paragon pagkatapos ng 2 buwan, hindi pa kasama ang 2 buwan. Siguro ay nagawa sana ito kung si Severin ay isang celestial na nilalang. Sa bagay, wala namang kilalang sino man sina Baldwin at Xavier na madaling makapatay ng level 9 Supreme Paragon. Kung alam ng level 9 Supreme Paragon na matatalo siya, makakatakas pa rin siya, hindi ba? Makatarungan bang sabihin na may lakas si Severin na makipagkompetensya sa isang kalahating immortal kung kaya niyang patayin ang isang level 9 Supreme Paragon? Naging masama ang ekspresyon ni Baldwin. Mabilis niyang ipinaalam sa Anstora ang balitang ito. Siguro kailangan kong lumabas mula sa harang at porma sayon at ilabas ang tunay kong katawan sa lalong madaling panahon. Lihim na nag-isip si Baldwin. Nabigla rin si Xavier. Naalala niya kung gaano kaina si Severin noong nasa Eastern Sea sila, ngunit ngayon, sapat na ang lakas ni Severin para patayin ang isang level 9 Supreme Paragon. Kung bibigyan si Severin ng mas maraming oras para lumago, pakiramdam ni Xavier ay mawawalan siya ng pagkakataong maging isang celestial sa panahon ng Golden Age. Tiningnan ni Horace sina Xavier at Baldwin ng may malungkot at galit na ekspresyon. Sinabi niya, gusto kong pagbayaran ni Severin ang kanyang nagawa. Ito na ang panahon para salakayin natin ang Grundy Uno Sacred Land. Nang makita ni Xavier kung gaano kagalit si Hora, alam niyang may masamang mangyayari.
Gaya ng inaasahan, iginiit ni Hora na atakihin ang Grandi Uno Sacred Land. Sa katunayan, sumang-ayon si Xavier na hindi nila dapat hayaang lumakas si Severin. May kutob siyang mawawalan siya ng pagkakataong maging isang celestial sa Golden Age. Gayunpaman, sa tingin niya ay hindi pa ito ang tamang panahon para atakihin ang Midland. Hindi pa gumagaling ang kanyang pinsala mula sa laban sa Eastern Sea. Maliit ang tsansa na manalo kung makakaharap niya si Adrian, na may level 3 protective divine weapon habang umaatake. Nag-isip siya sandali at sinubukang huminto pa. Kaya naman, humakbang siya pasulong, tinapik ang balikat ni Hora, at inalaw ito. Nako, hindi natin dapat madaliin ito. Matapos marinig iyon, napangiwi ang kulubot na mukha ni Hora. Tinuro niya si Xavier at galit na sumigaw. Madaliin. 2 Supreme Paragon mula sa sekta ko ang namatay. Sasabihin mo ba sa akin na dapat akong maghintay hanggang sa mamatay ang lahat ng miyembro sa sekta ko? Bahagyang ngumiti si Xavier at sumagot. May dahilan ako para dyan. Una sa lahat, wala kaming ideya kung paano sila pinatay ni Severin. Hindi namin alam kung ilang sundalo ang nakapwesto sa lupain ng Grandi Uno Sacre sa North Sea. Wala kaming alam. Paano kung isa itong patibong? Tumigil siya sandali, tiningnan si Hora mula sa gilid ng kanyang mga mata, at hinaplos ang balbas nito. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahinang boses ngunit matalas at malakas na boses upang magsalita. Batay sa impormasyon mula sa iyong disipulo, kararating lang ni Severin sa North Sea. Anumang pag-atake na ilulunsad natin ngayon ay makakaapekto sa sitwasyon sa kabuuan. Sa wakas, nakapagpabalik ito ng kaunting katinoan sa isipan ni Hora. Sa kabila nito, ayaw pa rin itong harapin ni Hora dahil hindi niya agad maipaghiganti ang kanyang mga disipulo. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. May galit na tingin, nagtanong siya. Kung gayon, kailan ang tamang panahon? Nag-isip sandali si Xavier at sinabing. Malamang mahigit 1 buwan. Kapag gumaling na ako, maaari na tayong maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Tumama si Hora sa chessboard. Kaunting aura lang ng kalahating immortal ang kinailangan para madurog ang chessboard, ang isang espiritual na kayamanan, ay naging isang abo. Ang lupa sa ilalim nito ay sumabog at naging isang malaking butas. Galit siyang sumigaw. Mahigit 1 buwan. Sige. Ako na mismo ang maghihiganti. Maaari kang maglaan ng oras hanggat gusto mo. Pagkatapos noon, pinunit niya ang kawalan at naglaho sa kawalan. Malungkot at galit ang itsura ni Xavier habang pinapanood si Hora na paalis ng bundok. Galit niyang sabi. Napaka-awkward niya. Ilang talampakan ang layo ni Baldwin. Kumikinang ang kanyang mga mata na may nakapangangilabot na aura. Kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Kailangan kong sumipsap ng mas maraming dugo para mailabas ang aking katawan. Samantala, sa Royal City ng North Sea, nakaupo si Severin nang nakakross ang mga binti sa isang tahimik na silid-aralan. Matapos ang maikling pagkikita ni na Allen, Heath, at ng iba pa, humiling siya ng pag-iisa upang gumaling ang kanyang mga pinsala. Hindi ito isang mahirap na kahilingan, at plinano na ni Allen ang pagpapakita ng kanyang mabuting kalooban, kaya personal niyang inayos ang isang tahimik na silid na may magandang kapaligiran at mayamang espiritual na enerhiya. Sa silid, sinuri ni Severin ang kanyang katawan at mamantong hininga. Nako, nawalan ng malay ang mga organo ko at nabali ang 2 meridian veins ko. Mabuti na lang at hindi nakamamatay ang mga pinsalang iyon, at hindi apektado ang panloob kong mundo. Nang matukoy niya ang kanyang mga pinsala, kumuha siya ng ilang 9th grade alchemical pills at isinubo ang mga ito sa kanyang bibig. Ang tabletang alchemical ay natunaw at naging purong nakapagpapagaling na kapangyarihan at damaloy sa kanyang katawan upang painitin siya na parang nagbababad siya sa mainit na bukal. Sinimulan ni Severin na magsanay ng Supreme Oneness Scripture upang pagalingin ang kanyang mga pinsala batay sa paraan ng kasanayan. Maya-maya, ang silid ay nababalot ng isang manipis na puting hamog kasama si Severin sa gitna nito. Bagamat nakapikit siya, nararamdaman niya ang isang manipis na hamog na dumadampi sa kanyang balat sa bawat paghinga niya. Ang kanyang mga balahibo sa katawan ay kumikislap na parang mga dahon sa hangin.
Isang malaking dami ng hamog ang pumasok sa kanyang katawan, at ang mga nawalang organo at ang mga sirang meridian veins ay mabilis na naayos. Lumipas ang kalahating araw. Sa tulong ng mga 9th grade alchemical pills, bumalik ang dugo sa mukha ni Severin. Ang aura ng kanyang katawan ay mas matatag. Kung ikukumpara sa dating estado, siya ngayon ay masigla at masigla. Ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang suriin ang kanyang mga pinsala at napagtanto na ang mga organo ay naibalik na sa kanilang orihinal na posisyon at ang kanyang mga sirang meridian veins ay gumaling na. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Panahon na para buuin ang aking panloob na mundo. Matapos gumaling, hindi na pinlano ni Severin na tapusin ang kanyang pagsasanay. Ang kanyang panloob na mundo ay patuloy na lumakas matapos makuha ang mga kayamanang ibinigay sa kanya ni Allen. Kaya naman, plano niyang subukan kung mapalawak pa niya ito upang malampasan ang kanyang antas ng cultivation. Sa panahon ng labanan kina Tomos at Sachin, nagawa ni Severin na patayin sila nang hindi nagtamo ng mga nakamamatay na pinsala dahil mayroon siyang Oculus Blade, isang level 5 protective divine weapon. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Severin sa labanan dahil ang protective divine weapon ay hindi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Bilang isang level 4 Supreme Paragon, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas lamang ng isang level 6 o 7 Supreme Paragon nang walang tulong ng Oculus Blade. Iyon ay kahit na noong nagsasanay si Severin ng Inner World skill, mayroon siyang miniature universe, at suporta ng Solar Spirit. Kapantay lamang niya ang isang level 7 Supreme Paragon kung hindi niya ginagamit ang protective divine weapon. Oo, ang Oculus Blade ay isang napakalakas na armas, ngunit hindi ito ang sariling kapangyarihan ni Severin. Noon pa man ay ambisyoso siya at hinahangad na maging isang celestial at lumakas. Sa sandaling iyon, umiling siya at tumingin sa kanyang panloob na mundo. Ang panloob na mundo ay sumailalim sa isang matinding pagbabago matapos niyang makuha ang kayamanan at hindi mabilang na mga patakaran. Lumalawak ito sa bilis na nakikita ng mata. Sa ngayon, ito ay halos 30,000 milya. Ang binhi ng mga patakaran ay nagbago at naging banal na kadena ng kaayusan sa kawalan, na nakaukit sa langit at lupa, at baliw na lumalawak ang langit at lupa. Ang malinaw na enerhiya ay nasa ibabaw ng lupa, na bumubuo sa 9 na langit. Samantala, ang malabong enerhiya ay bumababa upang bumuo ng lupa. Ang mga bundok ay nakatayong matangkad. Ang tubig ay dumalay pababa, bumubuo ng mga sapa at ilog at dahan-daang pumapasok sa karagatan. Tiningnan ni Severin ang mga pagbabago sa panloob na mundo. Bigla, naramdaman niyang isa siyang Diyos. Saan man siya tumingin, may mga damo, halaman, at mga puno na lumalakas at umuunlad. Ang pinakanatuwa sa kanya ay ang mga buhay na nilalang sa panloob na mundo ay nagsisimulang magkaroon ng katalinuhan, ang kakayahang mag-isip. Nakita pa niya ang mga unggoy at unggoy na nakaluhod at nagdarasal sa langit, nakatitig sa araw, at humihinga at naglalabas ng diwan ng araw at buwan. Matapos lumunin ng karpa sa tubig ang mga halamang nabubuhay sa tubig na naglalaman ng espiritualidad, ang pulang kaliskis nito ay unti-unting nagbago sa kulay ginto. Bawat palatandaan ay nagpapahiwatig na balang araw, ang mga nabubuhay na nilalang sa kanyang panloob na mundo ay magbabago tungo sa matatalinong nilalang na katulad niya. Matapos suriin ang sitwasyon sa panloob na mundo, mabilis siyang lumingon upang suriin ang sitwasyon ng Solar Spirit sa kanyang itaas na energy core. Sa huling labanan, ang Solar Spirit ay hindi gaanong nakatulong. Sa pinakamalaki, binigyan nito si Severin ng mas maraming kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang mana at gayon din ang kakayahang makakita ng mas malayo. Ngayon, nakikita na ni Severin kahit ang pinakamaliit na paggalaw na 300 milya ang layo. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tulong ng Primal Spirit, madali niyang nakikita ang lahat ng bagay na 3,000 milya ang layo mula sa kanya. Gaya ng dati, ang Solar Spirit ay nakaupo pa rin sa itaas na energy core. Ang katawan nito ay sumabog na may nakasisilaw na gininto ang liwanag sa taas na 9 na talampakan at 8 pulgada at papalapit na sa isang estado ng pagiging perpekto. Ang pagsasama-sama ng asensya at espiritu ang siyang paunang kondisyon para maging isang celestial.
Ngayon na ang solar spirit ni Severin ay umabot na sa kumpletong yugto, siya ay nauuna ng malayo sa Majority Level 9 Supreme Paragon. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa ibaba, sinuri ang miniature universe, at sa wakas, tinutok ang Middle Energy Core. Sa kasalukuyan, ang clone ng Primal Spirit ay nagpapahinga ng nakapikit. Ang hindi mabilang na dugo at enerhiya sa paligid niya ay unti-unting nagiging enerhiya upang mabuo ang kanyang katawan. Ang gitnang enerhiya ang lugar para lumikha ng dugo at enerhiya. Dahil hindi pa naaabot ng katawan ni Severin ang kompletong yugto, may puwang pa rin para sa pag-unlad. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang pangangatawan ay kasing lakas ng isang level 1 protective divine weapon. Mahirap dagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi imposible. Maaari niyang subukang dumaan sa Thunderbolt Tribulation at gamitin ang kulog upang sanayin ang kanyang pangangatawan. O maaari siyang maghanap ng bihirang 9th grade spiritual treasure upang makagawa ng isang kayamanan na angkop upang sanayin ang katawan ng isang Supreme Paragon. Siyempre, maaari niyang gamitin ang mga pamamaraan upang sanayin ang kanyang pangangatawan hanggang sa kumpletong yugto. Mangangailangan lamang ito ng maraming oras. Ayon kay Allen, sinabi niya na ang Grand Priest ay gumamit ng higit sa 1,000 taon upang mapataas ang lakas ng kanyang katawan mula sa level 9 Supreme Paragon patungo sa kalahating immortal. Walang gaanong oras si Severin, ni wala rin siyang kayamanan. Umiling siya at bumuntong hininga. Dahil hindi niya mapataas ang lakas ng kanyang pangangatawan sa ngayon at ang kanyang primal spirit ay naging solar spirit, isa na lamang ang natitirang bagay na dapat gawin. Mabilis siyang umalis sa gitnang energy core at nag-transform sa hindi mabilang na maliliit na partikulo upang madama ang bawat selula sa kanyang katawan. Ang maliit na universo ay malayo sa small success, at mas marami pang lugar para mapabuti ang kanyang mana. Sige. Ipagpatuloy natin ang pagpapaunlad ng mini-universe at dagdagan ang aking mana. Nang makapagdesisyon na siya, lubos siyang nag-focus sa pagpapaunlad ng sansinukob. Ang mana sa kanyang panloob na mundo ay nakatanggap ng utos na sumugod sa mga selula ng kanyang katawan. Ang mga batas ng paglikha, ang mga tuntunin ng pag-espada, at iba pang mga tuntunin ay nagbago sa mga banal na kadena ng kaayusan upang lumikha ng bagong langit at lupa. Bigla na lamang, ang mga selula ay nawasak dahil sa mga banal na kadena ng kaayusan, na nag-iwan ng isang kawalan na naging isang kalawakan. Isang bagong-bagong maliit na universo ang nabuo. Sa sandaling iyon, ang maliit na universo ay baliw na sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Hindi namamalayan, si Severin ay naging isang itim na butas. Sa ilang paghinga lamang, ang langit sa itaas ng lungsod ay bumuo ng isang malaking vortex ng espiritual na enerhiya. Kasabay nito, naramdaman niya na ang mana sa kanyang katawan ay tumaas. Patuloy siyang lumitaw sa proseso ng paglikha ng mga bagong universo. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Mabilis na dumami ang mga sansinukob. 10,000, 20,000, 30,000. Sumikat at lumubog ang araw gaya ng dati, at lumipas ang mga araw. Hindi alam ni Severin, na natili siya sa estado ng kalahating buwan. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang mga masasamang puwersa mula sa Darkness Sacred Land ay umatras mula sa damuhan ng North Sea. Muling bumalik sa kapayapaan at katahimikan ang North Sea. Sinamantala ng barbarong Haring Allen ang panahong iyon upang muling ayusin ang kanyang mga tropa, palakasin ang mga depensa ng North Sea, at magtayo ng hindi mabilang na mga pormasayon sa mga pangunahing lungsod upang maiwasan ang susunod na pagsalakay. Nakabawi sina Heath at Cuthbert sa tulong ng mga tableta. Bagamat pansamantalang nalutas ang krisis ng North Sea, hindi pa rin umalis ang dalawa at naroon pa rin sa Royal City ng mga barbaro. Sila, kasama si Allen, ay nag-uusap sa paligid ng isang mesa matapos ang ilang mga bagay na naayos na. Dahan-daang itinaas ni Heath ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at humigop ng espiritual na tsaa. Tumangala siya sa vortex ng espiritual na enerhiya na umiikot sa kalangitan at sinabi ng may pagkamangha. Kalahating buwan na ang nakalipas, at si Severin ay nasa pag-urong pa rin. Hawak ni Cuthbert ang tasa ng tsaa gamit ang isang kamay at hinaplos ang kanyang balbas gamit ang kabilang kamay. Nagbalik tanaw siya at sinabing,
Napapansin kong lalong nagiging mahirap intindihin ang kanyang mga talento simula nang maging isang Supreme Paragon siya. Ang mga kakaibang malikmatang ito ng langit at lupa ay tila nangyayari halos araw-araw. Si Cuthbert ay isa ring makapangyarihang level 9 Supreme Paragon, ngunit inamin niya na wala sa mga penomenong naganap noong siya ay nag-iisa ang katulad ng kay Severin. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng radius na libu-libong milya ay dumagsa sa kabila ng pagkakaroon ng isang porma sayon. Tila lalong nagiging kalahating immortal siya. Ang pagkamangha na may inggit kay Heath ay pumukaw ng malakas na tawa mula kay Allen. Ang katotohanang kaya niyang gawin ang lahat ng mga mystical na eksenang ito ay nagpapatunay lamang na si Severin ay pinapaboran ng kalangitan. Marahil ay magiging immortal siya sa Golden Age na ito. Hindi siya gaanong magastos kahit kaunting pambabala lang, at wala nang mas magandang panahon para mapalapit sila kina Heath at Cuthbert. Mas makabago ang pananaw kaysa sa paghihintay hanggang sa maging immortal si Severin. Habang nag-uusap sila, ang mga maliliit na universo ni Severin ay lumampas na sa 2 trilyon ang laki. Sinakop nito ang 2/5 ng mga selula sa kanyang katawan. Sumilip siya gamit ang kanyang banal na pandama at nakita ang mga piraso ng maliliit na mundo na kumikislap na parang mga bituin. Ang bawat mundo ay puno ng dumadagandong na mana, lahat ay natipon sa kanyang panloob na mundo sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Ang pagbaha ng mana ay nagpabilis sa paglawak ng kanyang panloob na mundo sa layong 70,000 milya. Daan-daang milya na lang ang layo mula sa paglampas sa 100,000 marka. Nagngingit-ngit si Severin at mabilis na kumuha ng isang 9th grade pills mula sa kanyang spatial ring. Ang tableta ay binalot ng mana at pagkatapos ay ipinadala sa kanilang panloob na mundo. Tulad ng lahat ng naunang kayamanan, agad itong tinunaw ng mga panuntunan ng langit at lupa at ginawang espiritual na ulan na nagpalusog sa lahat ng nasa loob niya. Kasabay ng ulan na iyon ay dumating ang isang sunod-sunod na reaksyon na naging sanhi ng pag-usbong ng espiritual na enerhiya sa kanyang panloob na mundo. Ang teritoryo na orihinal na nasa limitasyon nito ay nagsimulang lumawak ng paunti-unti. Hindi nagtagal, ang saklaw ng panloob na mundong iyon ay lumampas sa 100,000 milya, at ang kanyang panloob na mundo ay marahas na nayanig ng mangyari iyon. Sa sandaling iyon, ang mga panuntunan ng langit at lupa ay biglang lumitaw sa kalangitan, na nagniningning na may nagliliyab na liwanag. Kasabay nito, isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa labas ng mundo ang bumuhos ng malakas sa katawan ni Severin. Ang mana ay tumaas sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at isang malaulap na espiritual na ambon ang naipon sa isang iglap. Sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang lumitaw sa isip ni Severin. Naramdaman niya na ang hadlang sa level 5 Supreme Paragon ay biglang nawala. Ang aura sa paligid niya ay nagsimulang tumindi. Ang mga banal na kadena na binubuo ng mga patakaran ay lumitaw mula sa kawalan at nanatili sa paligid ni Severin. Ang kanyang level 5 Supreme Paragon aura ay napakalakas kaya't naramdaman ng lahat sa buong Royal City ang presyon nito na bumababa sa kanya. Ang bawat selula sa loob ng katawan ni Severin ay namumukadkad ng maliwanag at walang kamatayang liwanag. Ang 2 trilyong halaga ng maliliit na universo sa loob ng bawat selula ay na-activate at nagniningning sa walang katapusang liwanag. Tila isang maliit na kalawakan ang nabuo sa loob niya. Dahil sa pagpapala ng mana, ang mga tuntunin ng langit at lupa ay umalangaw-ngaw sa loob niya at muling naging espiritual na ulan upang pakainin ang kanyang panloob na mundo. Ang mga alon ng hangin ay lumipad paitaas sa kalangitan habang si Severin ay nakalusot sa level 5 Supreme Paragon. Lahat ng tao sa Royal City ay labis na nagulat. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Allen at ng iba pa nang maramdaman nila ang level 5 Supreme Paragon aura habang umiinom ng tsaa. Bigla silang tumayo mula sa kanilang mga upuan, at si Heath ay mabilis na lumabas kasama si Cuthbert. Isang pagtataka ang bumalot sa kanilang anyo habang sumusulyap sila sa direksyon ni Severin. May isa na naman siyang nagagawang tagumpay. Nalaglag ang panga ni Heath nang halos mawalan siya ng boses. Ang tagumpay ni Severin ay nag-iwan kay Heath ng takot kahit na mayroon na siyang malawak na karanasan bilang isang level 9 Supreme Paragon. Lumakas si Severin, at ang mga tagumpay ay natural na dumarating sa kanya tulad ng paghinga. Talagang nakakagulat.
Sinasabing inaabot ng 12 dosenang, kung hindi man daan-daang taon, bago manatili sa liblib na lugar ang isang Supreme Paragon bago sila makagawa ng tagumpay, ngunit ginawa ito ni Severin sa napakaregular na bilis. Hahaha, ang ganda nito. Bulalas ni Cuthbert, ang kanyang katahimikan ay nagpapakita ng matinding kaibahan sa pagkagulat ni Heath. Ang Grundy Uno Sacred Land ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon na malampasan ang darating na kalamidad dahil sa lumalaking lakas ni Severin. Ngumiti si Cuthbert at hinaplos ang kanyang balbas. Nabubuhay siya ayon sa kanyang reputasyon bilang ang kababalaghan na pinagtutuunan ng pansin ni Adrian. Bukod sa pagpatay sa 2 Level 9 Supreme Paragon, nakagawa pa siya ng malaking tagumpay sa kanyang pagpapabuti. Marahil kahit ang reinkarnasyon ng isang tunay na immortal ay hindi kasing lakas niya. Nang marinig ito ni Allen sa tolda, ngumiti siya at binati sila. Malugod kitang binabati. Magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Grundy Uno Sacred Land kung nariyan si Severin. Si Severin ay isa lamang Level 5 Supreme Paragon, at sa makatuwid ay 4 na antas ang nahuhuli sa Level 9, lalo na ang pagiging kalahating immortal. Ngunit nadama ni Allen na ang umuusbong na husay ni Severin ay magbibigay daan sa kanya upang magukit ng lugar para sa kanya sa Blue Realm sa hinaharap, na may mataas na posibilidad na siya ay maging isang immortal. Ang papuri ni Allen ay sinalubong ng katulad na paggalang mula kina Heath at Cuthbert. Tara na, naglapat ng lakas sina Heath at Cuthbert sa kanilang mga paa at itinulak ang kanilang mga sarili patungo sa kinaroroonan ni Severin. Sa ibang lugar, sa sagradong bundok na hindi kalayuan sa korte ng hari, si Jackson, ang Grand Priest, ay abala sa pag-iisa upang maunawaan ang mga panuntunan ng langit at lupa. Matapos niyang mapansin na ang aura ng isang Level 5 Supreme Paragon ay biglang lumitaw sa labas ng mundo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo upang tumitig sa korte ng hari. Ang mga mata ni Jackson ay tila kayang tumegos sa layong 1,000 milya sa kawalan. Sa wakas ay napunta ang kanyang tingin kay Severin sa silid, at tiningnan niya ang gininto ang liwanag na bumabalot kay Severin na parang isang banal na immortal. Hindi niya maiwasang mapasigaw. Paano mo nagawang gumawa ng ganito kabilas na pag-unlad sa iyong mga naabot? 1 taon pa lamang ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, at pakiramdam niya ay nakapikit ang kanyang mga mata sa buong panahong iyon. Simula nang makipagtulungan sila sa Grundy Uno Sacred Land, maraming impormasyon na ang napalitan ng 2 puwersa, at nalaman din ni Jackson na napatay na ni Severin si Mosen sa South Sky. Noon, ang mga chismis na kumakalat ay nagsasabing si Severin ay isa lamang Level 3 Supreme Paragon. Halos 2 buwan pa lamang ang lumipas mula noong insidente sa South Sky, ngunit isa na siyang Level 5 Supreme Paragon. Sa kabuuan, nagawa niyang makagawa ng isang tagumpay sa loob lamang ng mahigit 1 buwan. Ang natuklasan ay tiyak na nakakagulat para kay Jackson. Halos hindi pa naririnig na ang isang tao ay maaaring makamit ang isang mabilis na tagumpay bilang isang Supreme Paragon, at maaaring si Severin ang una. Tuwang-tuwa si Jackson ngunit takot din siya. Tama ako noon. Hindi masasayang ang pusta ng ating tribo. Matapos mamulong sa sarili, mabilis na itinaas ni Jackson ang kanyang kamay at kumuha ng isang halamang gamot na naglalabas ng umaagos na espiritual na enerhiya. Itinapon niya ang halamang gamot sa kawalan, at agad itong lumitaw sa harap ni Allen. Nakakatuwang makita na malaki ang unlad ni Severin sa kanyang mga nagawa, Allen. Ibigay mo sa kanya itong Starmon Grass at sabihin mo sa kanya na ito ay isang regalo ko bilang pagbati. Naiparating ito ni Jackson gamit ang kanyang banal na pandama. Si Allen, na naghihintay sa labas ng tirahan ni Severin, ay agad na nakita ang 9th grade na halamang gamot na lumulutang sa harap niya. Hindi niya inakala na ang Grand Priest na nasa liblib na lugar ay magbibigay pa rin ng espesyal na atensyon sa mga galaw ni Severin. Itinabi ni Allen ang Starmon Grass at sinabing, "Tulad ng utos mo." Pagkatapos ay iniwas ni Jackson ang kanyang tingin. Kasabay nito, iminulat ni Severin ang kanyang mga mata tulad ng mga cultivator noong unang panahon. Nang ibukan niya ang kanyang bibig at bahagyang huminga, ang mayamang espiritual na ambon na lumulutang sa buong training room ay agad na pumasok sa kanyang mga butas ng ilong na parang isang puting dragon.
Matapos masipsip ang espiritual na enerhiyang ito ng langit at lupa, malinaw na naramdaman ni Severin na ang aura sa kanyang katawan ay pinagsama-sama. Ang maringal na mana ay tila umalangaw-ngaw sa loob niya. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuyam ang kanyang mga kamao. Sa isang iglap, isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, may pakiramdam siya na kahit siya ay maaaring pumatay kahit isang itinatag na Supreme Paragon tulad ni Tomos sa isang hiwa lamang. Ang kanyang tagumpay sa tagumpay at pagtaas ng lakas ay sa wakas ay napigilan ang pagkabalisa ni Severin. Di nagtagal, naramdaman niya ang presensya ni Allen at ng iba pa. Humakbang si Severin, itinulak ang pinto, at lumabas, kung saan sinalubong siya ni Allen ng may ngiti at sinabing, "Binabati kita sa iyong pag-unlad." "Salamat." Tumanggaw si Severin at ngumiti. Nagpasalamat din sina Heath at Cuthbert. "Binabati kita sa pagtatagumpay sa Level 5 Supreme Paragon. Hindi magtatagal at magiging immortal ka na." Masayang-masaya ang lahat, at ang kanilang mga pagbati ay pumukaw ng ngiti mula kay Severin. Mabilis niya silang pinapasok sa looban, at gumawa ng ilang tela ng mainit na tsaa para sa kanila. Humigop ng tsaa si Allen at iniabot ang 9th grade Starmon grass na ibinigay sa kanya ng Grand Priest. Tinanggap ito ni Severin nang walang pag-aalinlangan nang malaman niyang bigay ni Jackson ang tableta. Pagkatapos ay nag-isip siya sandali at sinabing, "Ngayong maayos na ang sitwasyon sa North Sea, babalik na ako sa Midland." Agad na tumayo si Allen bilang tugon at sinabing, "Napabayan ka ba namin sa anumang paraan?" "Hindi naman." Ibinaba ni Severin ang tasa ng tsaa. Umiling siya at sinabing, "Ngayong mas kalmado na ang sitwasyon sa North Sea, lalo akong nag-aalala para sa South Sky. Kailangan ko ring bumalik sa sekta, kaya magpapaalam na ako ng maaga." Nakagawa siya ng 2 tagumpay sa loob ng 2 buwan sa labanan, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, medyo hindi pa rin siya sanay na gumawa ng mga tagumpay nang walang tulong ng Green Emperor Pagoda. Bukod pa rito, pumunta siya sa North Sea upang tulungan ang mga barbaro na malampasan ang krisis at supulan ang mga sumasalakay na Devil Cultivator. Dahil hindi na iyon natapos, oras na para umuwi siya. Gusto ni Allen na manatili si Severin sa North Sea ng mas matagal na panahon upang makabuo siya ng mas magandang relasyon sa kanya, ngunit hindi tama para kay Allen na ipilit na panatilihin si Severin kung nagbigay na ito ng konkretong dahilan at magpaalam na sa kanila. Ininom niya ang tsaa ng may mapait na ngiti at agad na sinabi, "Kung gayon, maaari ka nang umalis. Tatanggapin ka ng North Sea ng bukas palad." Ang makapangyarihang lakas na ipinakita ni Severin noong krisis sa North Sea ang nagudyok kay Allen na seryosohin siya at tretuhin bilang isang taong may parehong antas at kalibrerong ngumiti si Severin bilang tugon, pagkatapos ay lumingon para tingnan sina Heath at Cuthbert. "Aalis na ako. Ingatan mong mabuti ang North Sea." Bagamat hindi alam ni Severin kung ano ang iniisip nina Adrian at Xavier nang hindi sila magpakita, ang North Sea ay isang puwersang nakikipagtulungan sa Grundy 1 sa Credland, kaya natural lamang na hindi nila kayang mawala ang anuman. Kahit na nalagpasan na ang krisis sa North Sea, kakailanganin pa rin nina Heath at Cuthbert na manatili roon dahil si Allen lamang ang Supreme Paragon sa North Sea. Tungkol naman kay Melvin, umalis na siya noong huling dumating si Severin at pinangunahan ang kanyang mga sundalo pabalik sa hangganan ng rehiyon ng kanluran. Tumanggaw ng seryoso si Heath. "Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, ang tanging pangarap lang ng mga Devil Cultivator na iyon ay ang makapasok sa North Sea." Matapos maisaayos ang lahat, nanatili roon si Severin ng kalahating araw pa. Kinabukasan, isinama niya si Diane at ang mga batang babae sa summon airship at sinimulan ang paglalakbay pabalik sa Midland. Pagsikat ng araw kung saan madilim pa ang liwanag at may banayad na simoy ng hangin, isang bulalakaw ang sumilip. North Sea at naglaho sa kalangitan. Sa isang gilid ng burol sa hangganan sa pagitan ng Midland at North Sea, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may uban-ing buhok at berdeng damit ang nakatayong matangkad sa gilid ng burol, sumulyap sa ibaba ng may kahanga-hangang tingin. "Nandito na ako sa wakas," sabi ni Horace sa sarili sa paos na boses. Umalis na siya pagkatapos ng alitan kina Baldwin at Xavier, tinatahak ang kawalan habang itinatago ang kanyang enerhiya.
Nakarating siya sa hangganan, determinadong patayin si Severin at payapain ang kanyang pagkabalisa. Ang pagkamatay ni Tomos at Sachin ay isang malaking dagok para sa kanya. Ang Darkness Sacred Land ay isa sa 9 na Sacred Land sa Blue Realm, pati na rin ang pinuno ng mga demonyo. Ang mga lihis na pamamaraan na ginagamit ng mga demonyo ay nangangahulugan na mas mabilis nilang maaabot ang Supreme Paragon kaysa sa mga gumagamit ng mga normal na pamamaraan, at sa gayon ang bilang ng mga Supreme Paragon ay mas marami kaysa sa mga banal na lupain tulad ng Grande Uno Sacred Land. Ngunit kakaunti lamang sa kanila mula sa Darkness Sacred Land ang makakarating sa Level 9 Supreme Paragon. Ang pagbagsak ng 2 Level 9 Supreme Paragon ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa Darkness Sacred Land, na ginagawa itong natural para kay Hora na kamuhian si Severin hanggang sa kaibuturan. Naupo si Hora sa gilid ng burol at sumilip sa kawalan, ang kanyang paningin ay tumatagos sa daan-daang milyong milya ng mga bundok at ilog hanggang sa wakas ay nakita niya si Severin sa North Sea. Sa oras na iyon, kakaalis lang ni Severin sakay ng summon airship. Isang walang kapantay na hanggaring pumatay ang nagliyab sa kanyang puso, at tila yumoko sa kanya ang mundo sa sandaling iyon. Ang marka ng mga patakaran ay lumitaw mula sa kaguluhan sa loob ng kanyang mga mata, na ganap na nakapalibot sa kanya. Isang nakakatakot na kapangyarihan na sumire sa oras at espasyo at dumaan sa kawalang hanggan ang tila lumitaw, nakahawig ng isang kapangyarihan mula sa daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang aura ng pagkawasak ay kumalat mula sa katawan ni Hora. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan mula sa pamamahala ng pagkawasak. Ang mga Supreme Paragon ay humuhubog ng kanilang sariling mga landas sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya, at ang mga kalahating immortal na kakatwang tao ay ginagawa itong kanilang misyon na maunawaan ang mga panuntunan ng langit at lupa pati na rin ang pagsasama ng mga patakarang iyon sa kanilang katawan at kaluluwa. Hindi kinailangang maghintay ng matagal ni Hora. Sabik na si Severin na umuwi, at pinatakbo niya ang summon airship sa kawalan ng napakabilis. Kararating lang niya sa hangganan sa pagitan ng North Sea at Midland, naghahanda na si Severin na pumasok muli sa kawalan ng isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Kanina pa kita hinihintay, Severin. Napuno ito ng napakaraming balak na pumatay kaya't nakaramdam si Severin ng panlalamig sa kanyang gulugad kasabay ng pakiramdam ng paparating na panganib. Nang mapagtanto na ang sitwasyon ay mukhang malungkot, ginamit ni Severin ang pamamahala ng espasyo sa loob ng kanyang katawan upang subukang pilit na basagin ang kawalan at makatakas. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, tila nagyelo ang nakapalibot na espasyo. Maging ang oras ay tumigil sa pag-agos. Ang ganitong kalagayan ay umaabot sa halos 1,000 milyang radius, at maging ang mga panuntunan ng langit at lupa ay tila napigilan. Agad na napagpasyahan ni Severin na ang individual na may ganitong napakalaking kapangyarihan ay isang kalahating immortal na matandang halimaw. Walang Level 9 Supreme Paragon ang maaaring magdulot ng kakayahang mag-set up ng ganoong uri ng bitag para sa kanya o supalan ang mga patakaran ng labas ng mundo. Kumbinsido na isang kalahating immortal ang humaharang sa kanya, mabilis na nagpadala si Severin ng isang senyales ng distress kay Adrian. Napansin na niya na hindi siya pababayaan ng kanyang kalaban. Nakaramdam si Severin ng matinding pressure mula sa kalahating immortal kahit na matapos ang kanyang kamakailang tagumpay, ngunit naglakas loob siyang kumilos ng may paggalang. Maaari ko bang itanong ang pangalan nitong kagalang-galang na senior na tila nakaharang sa aking daan? Hahaha. Hindi ako ang senior mo. Isang ulap ng itim na hamog ang lumitaw sa harap ni Severin, na nagpapakita ng tunay na anyo ni Hora. Kumabog sa takot ang puso ni Severin nang masaksihan niya ang nakakatakot na kapangyarihang nagmumula kay Hora, na para bang may di nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang leeg at kumukuha ng mga nakatagong damdamin ng takot mula sa kanyang puso. Patuloy na lumala ang kanyang pagkabalisa matapos niyang makilala ang sagisag ng Darkness Sacred Land sa mga damit ni Hora. Isang kalahating immortal na Devil Cultivator. Ang masamang taong naghihintay sa kanya roon ay tiyak na naghihiganti kina Tomos at Sachin. Ang pabago-bagong ekspresyon ni Severin ay nakapukaw ng mapangotyang komento mula kay Hora. Ang pangalan ko ay Hora, at mamamatay ka sa mga kamay ko.
Itinaas niya ang kanyang braso at walang kahirap-hirap na tinamaan si Severin na parang nananampal ng langaw. Naramdaman ni Severin ang pagsisimula ng panganib at agad na tinawag ang Oculus Blade mula sa kanyang panloob na mundo. Ang Protective Divine Weapon ay agad na naghiwa ng ilang nagliliwanag na sinag ng espada patungo sa kawalan sa unahan. Sa sumunod na sandali, isang hindi nakikitang bakas ng palad ang nabasag sa ilalim ng sinag ng espada na wala pang 10 milya ang layo mula kay Severin. Malapit na ang katapusan, sabi ni Severin habang namumuo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Kung mas mabagal pa sana siya, mamamatay na sana siya agad, at dapat niyang pasalamatan ang kanyang Solar Spirit dahil sa pagiging alerto niya na matunten ang mga panganib. Sa kabilang banda, nagulat si Horan nang makitang isang level 5 Supreme Paragon lang tulad ni Severin ang nakatunten sa kanyang lihim na atake. Mas nakakagulat pa ang Oculus Blade na hawak ni Severin, na ang aura ay nagmumungkahi na ito ay isang level 5 Protective Divine Weapon. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, hindi napigilan ni Horan na magkomento. Isang level 5 na Protective Divine Weapon. Nagdududa ako na may iba pang mga sandata sa buong Blue Realm na makakalampas sa nasa iyo. Napangiti ng mapait si Severin nang marinig ang sinabing iyon. Hindi talaga pabor sa kanya ang posibilidad na iyon.